Magandang araw po sa inyo mga ka-Midnight CJ8s. Meron na naman po tayong isang magandang kwento. Ano nga ba ang kwentong to? Tara at sabay-sabay na nating pakinggan. Halika na Marta. Huwag ka nang mahiya. Huwag kang mag-alala. Mabait ang tatay ko. Nahiya talaga ako eh. Iba yung pakiramdam ko eh. Halika na. Tandaan mo to, Delio. Magkikita pa tayo. Oo, magkikita pa tayo. Pero sa kabilang buhay na. Ano ba yun, Norbin? Nako, Jamba Marta. Mukhang may pasyente ang tatay. Tay? Norbin, buksan mo ang pintuan. Oo, itay. Ano, Delio? Bakit hindi mo pa ako tuluyan? Ha? Uy, may dumating. Ito ang tandaan mo, Delio. Yung dinadala ng babaeng yan. Siya ang magbabayad ng lahat ng kasalanan mo sa akin. Baliw! Lumayas ka na, aswang! Psst! Tay, ano ba yun? Norbin, anak. Para namang hindi mo kabisado ang trabaho ng tatay. Alam ko nga. Ano bang klaseng salita yun? Tsaka, paano niya na lamang buntis ang kasintahan ko? Ano? Buntis itong babaeng to at kasintahan mo siya? Oo, itay. Por Diyos por Santo naman, Norbin, oh. Ngayon ka na lang uuwi galing sa Maynila. Ganito pa ang ibabalita mo sa akin. Pasensya na ho kayo. Sige ho, makakaalis na po kayo. Magaling na ho ang pasyente. Mano po, ako po si Marta. Kawaan kayo ng Diyos. Buntis ka nga ba? Opo. Norbin, pwede ba tayo mag-usap ng sarilinan? Tay, kung ang sasabihin mo sa akin di mo matatanggap si Marta at ang magiging anak namin, mas mainam pa wag na lang. Ganon ba? Hindi naman yon ang gusto kong sabihin. Anak, meron tayong usapan. Itay, yung usapan na yun, wala na yun. Ang tagal-tagal ng panahon ng lumipas eh. Tahasan kong sasabihin sa iyo, itay. Hindi ko tatanggapin yang inaalok mo sa akin. Norbin, hindi pwedeng walang pagpasahan nito. Ano magagawa ko? Iba na buhay ko ngayon, tay. Hindi na magiging dahilan ng paggising ko yung mga pinapamana mo sa akin. Ganun ba? O siya, sige. Lumayas kayo. Ano? Umuwi ako rito, tay, tapos palalayasin mo kami? Kala ko pa naman matutuwa ka dahil magkakaroon ka na ng apo. Bakit ako matutuwa? Sige, papayag ako. Dumito kayo sa bahay ko. Pero, mamanahin mo pa rin ang lahat. Hindi na ho, itay. Katulad ng sinabi ko, iba na ang buhay ko ngayon. Kung ganon, lumayas kayo! Layas! Hindi pa man sila nagtatagal sa loob ng bahay. Napalayas agad sila nung oras na yun. Hindi naman sila pwedeng bumalik sa Maynila dahil itinakas lang ni Norbin ang kasintahang si Marta. Saan tayo pupunta ngayon? Bahala na, Marta. Norbin! Pre! Ikaw ba yan? Teka, Paye? Pre! Ako nga ito, si Paye. Uy! Ikaw nga, pare. Teka, kamusta ka na? Bakit ang payat mo? Medyo minalas sa buhay, pre. Teka,
Ba't parang natanaw ko kayo galing kayo ron sa bahay ni Mang Delio? Bakit yung mga bag nyo di nyo iniwan doon? Pre, di kami tinanggap ng Itay. Uy, bakit? Hirap naman dyan kay Mang Delio. Anak, pinapalayas. Meron din naman kasi siyang dahilan. Ayun, nagalit pre. Pinalayas kami. Saan kayo pupunta pre? Naisip ko pre doon sa bukid. Yung bang nakatenggang sakahan doon ng namayapa akong lola? Oo pre. Nakatenga nga pala yun. Katunayan, doon kami madalas. Marami kaming nahuhuling mga dagang bukid doon pre. Pero mag-iingat din kayo kasi may ahas din doon eh. Katunayan kagabi nakahuli nga kami ron ng ahas. Tsaka pre, walang kubo doon. Paano yan? Pre, di magtulungan tayo. Tawagin mo mga tropa. Magtayo tayo ron ng kubo. Sige pre, basta sagot mo. Kahit na pang toma lang. Oo pre, salamat. Sa araw na yon mabilis silang nag-provide ng gagamitin upang magtayo ng kubo. Siyempre, hindi pa naman agad yon matatapos. Kaya't kinagabihan, doon sila natulog sa bahay nila Paye. Tagay mo pre. Salamat Paye. Pare, magmula noon hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga nagbabago no? Bakit ako magbabago? Isa pa, wala namang babaguhin. Ibig kong sabihin, yung ugali ba? Ay oo naman. Ikaw lang nakarating ka lang sa Maynila. Di ka na nakaalala. Pre naman si tatay nga di ko rin naalala kaya siguro galit na galit sa'yo yung tatay mo. Di ba pre? Kaya kayo napalayas. Siya nga pala siguro mga 2 days na lang tapos na yung kubo nyo. Sa ngayon, pagpasensyahan nyo naman na tong bahay ko ganito lang talaga to. Maliit. Sino bang kasama mo rito? Di si Lola. Lola? Oo nga pala yung lola mo buhay pa ba? Oo naman pre. Buhay na buhay ang lola ko. Pasensya ka na pre. Okay lang yun pre. Nalaman ng tatay ni Norbin na doon sila tumira kila Paye. Pero wala itong pakialam. Paye! Tinanggap mo pala dyan si Norbin. Tsaka yung babaeng taga Maynila. Oo, Mang Delio. Kuwawan naman Bahala ka na sa mga yan ha. Wala na akong pakialam dyan. Total sumuway siya sa usapan naming dalawa. Mang Delio. Di naman ho siguro sa nakikialam ako no, pero bakit nyo naman tinakwil yung anak nyo? Tsaka buntis yung kasama niya. Wala akong pakialam kung buntis yun. Okay? Ang sinasabi ko sa'yo Paye, ikaw nang bahala sa kanila. Huwag kang lalapit sa akin kung may problema. Ha? Sige ho, pasensya na ho talaga. Natapos na ang kubo makalipas lang ang 2 araw. Lumipat agad doon ang mag-asawa. Sarap dito no? Mahangin. Mahangin nga, masarap. Problema masukal. Baka mamaya kagatin tayo ng ahas dito. Alam mo Marta, ang mga ahas, hindi yan mangangagat kapag hindi mo sinaktan. Ganun yun. Kahit na, ahas pa rin yun. Ang ahas ay ahas. Nanunuklaw. Nakaharap man o nakatalikod. Yung tutuklawin. Marta, pasensya ka na muna sa ngayon kasi ito lang ang kaya kong bigay sa iyo Sa totoo lang Norbin, nagsisisi ako. Kung alam ko lang na gantong buhay pala sasapitin ko rito sa probinsya nyo, hindi na sana ako sumama sa'yo. Alam mo bang tinalikuran ko pamilya ko? Para lang sa'yo? Alam ko naman yun Marta. Huwag kang mag-alala.
Makakaahon din tayo. Kailan pa? Puro kaplano. Ang gusto ko, yung may matibay na ebidensya na makakaalis tayo. Hindi katulad nito. Tubig, wala. May tubig naman doon sa sapa. Anong sapa? Parang ilog yun. Igib ako mamaya doon. Pampaligo mo. Baka madumi yun. Hindi. Huwag kang mag-alala. Lumilipas na ang mga araw at buwan. Halatado na ang tiyan ni Marta. Siya nga pala ang naging buhay nila roon. Pagsasaka, kasi yung nakatenggang lupa ng lola ni Norbin. Binubukid niya. Tiyempo namang panagula nung mga panahon na yun. Kaya't sahod ulan ang ginagamit ni Norbin para mataniman ng palay. Marta! Marta! O ano yun? May dala akong daga oh. Ulam natin. Daga na naman? Norbin, nung una pa lang. Ayoko talagang kainin yan pero napilitan ako. Nandito ako sa probinsya nyo, wala akong pwedeng pagpilian. Tapos ngayon, ayan na naman Norbin. Wala ka na bang alam na ibang pakain sa akin ha? Marta naman, pasensya ka na. Kasi ito lang ang kaya ko eh. Bumili ka naman ng ibang pagkain. Huwag naman puro daga. Kundi daga, ahas. Kailan pa ako huling nakatikim ng tunay na manok? Nung nasa Maynila pa ako. Sige na oh. Kahit ngayon lang. Sige. Pupunta muna ako doon kila paring Payi. Aarborin ko muna isa niyang manok. Maiwan ka muna rito, saglit lang ako. O sige. Habang wala noon si Norbin, ang pinagkaabalahan ni Marta, yung paglilinis ng daga na hinuli ni Norbin kasi kung wala itong makukuhang manok, magtsatsaga na si Marta sa ganong klase ng pagkain. Maya-maya pa, kumatok na sa pintuan si Norbin. Mabilis naman itong binuksan ni Marta pero laking gulat niya dahil iba ang naroroon. Sino ka? Anong kailangan mo? Akala ko ikaw yung asawa ko. Ako nga ito. Si Norbin. Itinulak nito si Marta. Papasok sa bahay. Dahil sa malaki na ang tiyan noon ni Marta. Medyo nasaktan siya dahil nasaldak. Yung lalaki naman dere-derechong pumasok. Nilampasan nito si Marta tapos nilibot ang loob ng buong bahay. Anong kailangan mo? Umalis ka rito, mahiya ka naman. Maganda itong nalibatan nyo na to. Pero mas maganda kung ako ang makikinabang ng nasa sinapupunan mo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Marta? Marta? Buksan mo nga ito, Marta. Sino kasama mo dyan? May kausap ka, Marta. Norbin, pumasok ka. May tao rito sa loob. Dalian mo. Sa pagpasok ni Norbin, doon siya dumaan sa bintana. Nagulat siya kasi wala namang ibang tao maliban kay Marta. Maging si Marta nagtaka kasi biglang nawala yung lalaki. Oh, Marta, sinong kausap mo kanina? Yung lalaki nandiyan kanina. Nandiyan sa kusina. Wala naman eh. Tinulak niya ako, Norbin. Ha? Tinulak ka? Sino naman tutulak sa'yo, hangin? Ano ka ba? Nagsasabi ako ng totoo. Hindi naniniwala si Norbin sa asawa. Inisip nito na baka dala lang ng pagbubuntis kaya't parang nakakakita ito ng kung ano-ano. Makalipas pa ang ilang mga buwan. Patuloy sa paglaki ang tiyan ni Marta. Yung tipong kahit nakaduster,
Hindi na maitatago pa ang bumubukol sa tiyan. Marta, malapit na tayo magpaani. Hindi ako excited, Norbin. Bakit naman? Yung pinaghirapan ko, malapit na nating pakinabangan. Mas matutuwa ako, Norbin, kung aalisin mo ako rito sa lugar na to. Hindi ako komportable rito. Marta naman, unti-unti na tayong bumabangon. Kahit papaano hindi tayo lumalapit kay Itay para manghingi ng kakainin. Oh, saan ka lumalapit, sa mga barkada mo? Hindi ka ba nahihiya doon, Norbin? Halos sila ang nagpo-provide ng kinakain natin nung mga nakaraan. Pangako mo, papalitan mo kapag nakaani tayo. Sa palagay mo, excited pa ako pag nag-ani tayo ng palay kasi lahat yan bayad utang. Wala eh. Wala akong magawa eh. Ilang buhay rito eh. Pasabi-sabi ka pa sa akin noon na magiging maganda buhay natin dito, ganyan lang pala. At baka akala mo, Norbin, na nakakalimutan ko na yung pumasok ditong malaking lalaki. Yun ang gaya ng boses mo. Hanggang ngayon natatakot pa rin ako sa kanya. Matagal na nakalipas, Marta. Kalimutan mo na yun. Wala na yun, di na babalik yung sinasabi mo. Tsaka di naman totoo yun eh. Dala lang yan ng pagbubuntis mo. Alis nga muna ako. Oh, saan ka naman pupunta? Gusto ko namang makalabas dito. Maglakad-lakad ba? Inip na ako dito, Norbin. Sige, ikaw ang bahala. Akala ni Norbin dyan lang pupunta si Marta. Hindi niya namalayan na nagpunta pala ito ng baryo. Tiyempo, nakita siya ng tatay ni Norbin. Teka, ikaw yung babaeng inuwi ni Norbin sa bahay? Hindi ba? Opo. Ang laki na ng tiyan mo. Totoo ngang buntis ka. Opo, bakit po? Ay, naku, baka mapano ka. Halika muna sa bahay. Natuwa si Marta sa alok ng biyanan at nagtaka kung bakit ganon na lang kabait ang tatay ni Norbin. Upo ka, iha. Maupo ka. Salamat po. Wala po yata kayong pasyente ngayon. Ay, wala. Na-tiyempo na walang pasyente nang pumunta ka rito. Tsaka hindi mo na ako tatanggap kasi nandito ka. Ganun po ba? Bakit po? Siya nga pala, iha. Nako, pasensya ka na kasi. Nasungitan kita nung nakaraan. Siguro naman mapapatawad mo pa ako. Opo naman. Si Norbin, kamusta naman si Norbin? Yun po, palaging mga barkada. Pero kung di dahil sa barkada niya, hindi na po kami kakain. Talaga namang batang yan. Masyadong irresponsable. Iha. Ano ba yung magiging anak mo? Napatignan niyo na ba sa doktor? Baby boy po. Baby boy? Ayos! Magaling! Ayos! Bakit po? Parang masayang-masaya po kayo. Ay, basta. Baby boy! Baby boy! Hindi na gets ni Marta ang ibig sabihin ng tatay ni Norbin kung bakit. Basta't bigla itong natuwa. Nang umuwi naman si Marta, agad niyang sinabi kay Norbin na nagkita sila ng tatay niya. Oh, nagkita kayo? Anong sabi? Buti hindi ka pinagtabuyan. Pinapasok pa nga ako dun sa bahay niya. Ang bait niya nang malaman niyang buntis ako. Talaga? Anong sabi niya? Pauwi na raw ba tayo dun? Wala naman. Pero kung ako tatanungin, mas gusto ko na rito. Kahit nasabihing malayo, iba yung nakabukod, Marta. Oo, alam ko yun. Nakapagtataka lang. Bakit siya biglang bumait nang malaman niyang totoong buntis ka? Bakit nga ba?
Dapat ikaw nakakaalam nun kasi tatay mo yun. Dapat kabisado mo siya. Marahil siguro natuwa lang yun dahil na magkakaroon na siya ng apo tapos siguro namimiss niya mag-alaga ng bata. Mga ganun-ganun ba? Sana lang walang pinaplanong masama yung tatay mo ha? Marta, di naman ganun si Itay. Malamang nagkamali lang siya noon. Pero palagay ko, babawi na yun. Sana nga. Sa paglipas pa ng ilang mga buwan, napapansin noon ni Marta, para bang mas nagiging iresponsable si Norbin. Yung tipong, kapag kakain siya konti lang ang pagkain, tapos palagi na lang gulay. Alis muna ako ha. Saan ka na naman pupunta? May magpapatulong kasi sa akin doon sa pagtatayo ng kubo. Sino, si Payi? Iwasan mo nga yun. Bakit ko naman iiwasan yung kababata ko? Siya nga tumulong sa atin, di ba? Basta, parang ipinapahamak ka na nung kababata mong yun. Hindi nagpapigil si Norbin nung araw na yun, kaya't ang ginawa ni Marta, lumabas din ito at pupunta sana sa biyanan na si Delio. Kakapagod maglakad. Papahinga muna ako. Habang ito'y nakaupo sa ilalim ng puno, hindi napansin ni Marta na may taong paparating at nakatingin sa kanya. Hi! Oh, bakit po? Nag-iisa ka yata. Oo Di ba ikaw yung asawa ni Norbin? Nako, bakit? wala ka mapapala dun. Kasi kung talagang mahal ka niya, hindi ito papayag na itira ka dun sa bukid. Malamok dun. Isa pa, buntis ka. Sa palagay ko pinababayaan ka ni Norbin, hindi ba? Nakakahiya mang aminin pero oo, napapabayaan niya na ako. Alam mo, Marta, nagkamali ka lang ng lalaking napuntahan. Kung sa akin ka napunta, nakikita mo yung bayan na yun? Diyan kita ititira. Bahay mo yun? Oo naman, bahay ko yun. Gusto mo bang sumama? Sa palagay ko hindi ka pa kumakain eh. Tara, pakakainin kita ron. Doon ka lang muna tumambay maghapon. Doon, malamig. Hindi katulad sa kubo nyo malamok, di ba? Sa isip-isip ni Marta, kung ito yung lalaking una niyang nakilala maliban kay Norbin, tsak, na mabibigyan siya ng maayos na buhay. Sumama siya roon ng walang pag-aalinlangan. Pagpasok ni Marta sa malaking bahay, nagulat siya dahil may dalawang katulong. Malinis ang buong bahay. Ipinakilala si Marta sa mga katulong nito. Sir, sino po yung kasama niyo, sir? Siya si Marta. Kaibigan ko. Dito muna siya ngayong araw. Nako, sir. Buntis pala ito, sir. Opo, manang, buntis po ako. Nako, sino bang asawa mo? Pinabayaan ka yata. Oo, totoo yun. Pinabayaan siya. Siya nga pala, Marta. Nandito ko na't lahat sa bahay. Ni hindi mo man lang nalalaman ang pangalan ko. Ano nga bang pangalan mo? Ako nga pala si Rapi. Rapi, yun ang pangalan ko. Kinagagalak kitang makilala. Sige na, Marta. Manang, asikasuhin niyo siya at ako'y meron pa akong gagawin. Anong gagawin mo? Nag-uupisina kasi ako rito sa bahay para sa mga business kong malalayo. Ganun ba? Sige. Naramdaman ni Marta yung
Para bang napaka-safe sa bahay na yun. Tapos, nasabi niya sa kanyang sarili na sana balang araw, doon na siya tumira. Heto namang si Norbin. Sumapit ng hapon bago siya umuwi. Bit-bit ang pandesal at kape. Laking gulat niya dahil wala si Marta sa bahay nila. Marta? Marta! Nasaan ka na, Marta? Marta! Wala si Marta. Naikot na niya ang buong bahay. Maging ang bakuran. Hindi nakita ang asawa kaya't mabilis siyang tumakbo ng baryo. Tay! Itay! Ah, Norbin, bakit? Si Marta. Sino? Si Marta? Pamalay ko. Bakit sa akin may hinahanap? Tay, wala ho si Marta sa bahay. Anong pakialam ko? Tay naman. Akala ko ba, mabait na kayo ngayon. Lalo na't alam niyong malapit ng mga anak si Marta. Oo, sa kanya. Hindi sa'yo. Ikaw ang sumira ng pangarap ko. Tay, tulungan niyo ako. Hanapin natin si Marta. O sige. Tumulong naman ng tatay sa paghahanap. Hanggang sa nakita nila si Marta. Naglalakad ito papabalik sa kubo nila. Marta, saan ka ba nagpunta ha? Diyan lang. Marta, delikado sa iyo ang naglalakad ng ganitong oras. Buntis ka pa naman. Saan ka ba nanggaling ha? Diyan kala Rapi. Sinong Rapi yun? Ha? Sino? Teka nga Marta, wag mo sabihin kinakaliwa mo ko. Bakit naman kita kakaliwain? Pero alam mo, Norbin, nagsisisi na ako. Kasi sumama ako sa'yo. Dapat pala, ibang lalaki na lang ang sinamahan ko. Sandali nga lang Marta. Yun bang tinutukoy mong Rapi? Yung may-ari ng malaking bahay na yon, yung may bubong na kulay asul? Oo, siya nga. Anong ginagawa mo ron? Paano ka napunta doon? Sabihin na nating sa loob ng maghapon, siya ang nag-asikaso sa akin. Buti pa siya. May magandang bahay. May katulong. Dito, buntis na ako pa ang katulong. Marta, hindi ka na babalik doon sa bahay na yon ha? Magmula ngayon, dito ka na lang. Kung ganon, ayusin mo pagsiservisyo mo sa akin bilang asawa. Pakainin mo ako ng masarap. Hindi puro lang dagang bukid, kuhol, at kung ano-anong klaseng pagkain. Doon kila Rapi, pinakain ako doon ng masarap. Para bang ginawa akong prinsesa. Parang ayoko na nga umalis doon eh. Iha, makinig ka sa akin. Hindi tamang nakilala mo si Rapi. Kung yun po ang hinihingi ng panahon eh. Dahil yung anak nyo masyado nang irresponsable. Pinapakain sa akin dagang bukid, kuhol, nahuling mga isda sa bukid, gulay. Di man lang ako makatikim ng tunay na manok. Marta, sinasabi mo bang wala akong kwenta? Natumbok mo, Norbin. Marta naman, patawarin mo na ako. Mula ngayon, pakakainin na kita ng masarap. Sige na, ako ibabalik na sa bahay. Hoy Norbin, ingatan mo yung asawa mo ah. Lalo na yung apo ko, ha? Oo, Itay. Dahil sa nakatikim na ng kakaiba si Marta sa bahay ni Rapi, nagagawa na niyang lumabas kapag wala si Norbin. Paulit-ulit siyang bumabalik sa bahay ni Rapi. Kahit na wala naman itong ginagawa roon kung hindi nakaupo at manood lang ng TV. Marta, kailan ka ba mangingitlog? Po? Anong mangingitlog? Mangingitlog? Manganganak, kailan ba? Malapit na po. Nako kung gusto mo, para wala ka nang iisipin, ako na ang magpapaanak sa'yo. Isa akong komadrona. Komadrona ho kayo? Oo, at siya nakikita ko. Yang kinakasama mong si Norbin. Aba, hindi ka din yan gagastosan sa ospital wala namang pera yan. Napansin ko nga po, puro daga, kuhol,
isdang bukid ang pinapakain sa akin tsaka mga gulay na pintas doon sa gilid ng bahay. Totoo yun. Mahusay siyang komadrona. Kung gusto mo naman, kung ayaw mong manganak sa komadrona, pwede kitang dalhin sa ospital. Mas maganda siguro siya, Rapi. Ako na lang ang bahala sa kanya. Pero mas makakabuti kung dito ka na lang, di ba, Sir Rapi? Oo, totoo yun. Maalagaan ka pa ng mabuti. Paano si Norbin? Kung gusto mo lang naman. Hindi ko naman sinasabi sa'yong hiwalayan mo siya. Kasi kahit na isa siyang irresponsable, siya pa rin ang tatay ng dinadala mo, Marta. Merong pumasok sa isip ni Marta nung oras na yon. Kung makipaghiwalay na lang kaya siya kay Norbin. Wala rin namang malinaw kung patutuloyin ba siya ng matagal doon ni Norbin. Ganon pa man inaalok siya ng matanda na doon na lang tumuloy. Hindi naman siya nagtataka kung bakit napakabait sa kanya ng mga tao na yun. Rapi, kung hihiwalayan ko ba si Norbin, tatanggapin mo ako rito? Oo naman! At bakit naman hindi? Hindi ba manang? Oo, totoo yun. Mas mapapabuti ka pa. Maalagaan mo ng mabuti. Yang batang yan, kami ang bahala sa'yo. Bakit niyo ho ba ito ginagawa? Bakit ang bait-bait niyo sa akin? Ano ho bang meron? Sa tanong na yun ni Marta, natahimik sila. Matagal hindi nakakibo. Kaya't inulit ni Marta ang tanong. Ganito kasi yan, Marta. Nakikita mo namang walang bata rito. Puro kami matatanda. Sabihin na nating hindi ko anak yang dinadala mo. Pero kung mananatili ka rito, pinapangako ko sa iyo na yung batang yan aakuin ko. Kahit na wala tayong relasyon, kahit yung bata lang, kahit yun lang. Hindi maganda yung tawa ni Rapi na parabang may karga ang ibig nitong sabihin. Nang dahil doon, napaisip si Marta. Sige po, pag-iisipan ko na lang. Tao po! Marta, alam ko nandiyan ka. Manang, may bisita tayo. Pakibuksan nga yung pintuan natin. Pagbukas ng pintuan, inaasahan na ni Marta na magagalit si Norbin. Pero hindi ito nakapagsalita. Bakit? Ang tapang mong nagsisisigaw dyan sa labas Sige ho, Rapi. Uuwi na kami ng asawa ko. Sige Marta. Yung sinabi ko sa iyo totoo yun, pag-isipan mong mabuti. Sabay na silang lumabas sa bahay. Habang sila'y naglalakad papalayo, tahimik pa rin si Norbin na parabang may malalim na iniisip. Bukod pa roon nakatingin ito sa malayo. Hoy, bakit ba hindi ka nagsasalita? Nandito na pala tayo? Oo, andito na tayo, bakit ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Teka, doon ka ba galing sa bahay nila Rapi? Bakit di kita nakita? Uy, galing tayo doon. Kumatok ka pa nga. Kumatok? Sigurado ka? Hindi pala matandaan ni Norbin na nakita ang asawa sa loob ng bahay nila Rapi. Kaya nga't nagtataka rin si Marta kung bakit hindi galit ang binungad nito nang pagbukasan siya ng matanda ng pintuan. Sa gabing pagtulog nila, gusto pang umiskor ni Norbin. Pinipilit nito ang asawang si Marta, kaya't nakatikim siya ng sampal magkabilang kamay. Sorry na, hindi na nga ako po pwede. Ang laki-laki na nun tiyang ko. Sorry na nga. Nang dahil doon, mas pinili ni Marta matulog sa sopa.
Hindi naman siya makatulog ng gabing yun dahil paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan yung mga alok sa kanya ni Rapi. Maya-maya pa, narinig na ni Marta yung malakas na hilik ni Norbin. Doon ay napaisip na siya na tumakas. Binitbit niya ang mga gamit. Nakalabas siya ng bahay nang hindi nalalaman ni Norbin. Tao po. Tao po. 2 tawag lang niya nagbukas agad ng pintuan ang matanda na katulong. Natuwa ito nang makita si Marta na may bitbit na mga gamit. Marta? Ikaw ba talaga yan, Marta? Ako nga ito, Rapi. Bit-bit mo mga gamit mo. Bakit? Iniwan mo na ba si Norbin? Natutulog siya. Napag-isip-isip ko, kawawa naman yung anak ko. Kung sa kanya ito lalaki, di ba? Magaling ang desisyon na ginawa mo. Hinding-hindi ka magsisisi. Manang, bigyan siya ng kwarto. At kapag dumating dito, yung Norbin na yan mamaya o kaya naman bukas, tigalpuhin mo ha? Masusunod po, Sir Rapi. Inaasahan na nilang darating noon si Norbin. Kinabukasan bago sumikat ang araw nandun na nga siya. Ilabas mo asawa ko, Rapi! Ilabas mo siya! Hindi ko alam kung anong laso ng ginawa mo, kung bakit napapasunod mo siya. Rapi, kapag hindi mo nilabas ang asawa ko, tatawag ako ng pulis. Hoy! Magang-maga kang nagwawala rito. Nasaan ang asawa ko? Ilabas mo siya, tanda. Ganon na? Hindi ka ba lulubay? Binabalaan kita. Titigalpuhin kita. Anong tigalpo? Anong ibig mong sabihin ha? Layas. Ang sabi ko, layas. Hindi nakapagsalita si Norbin. Natulala lang ito. Tapos tumalikod at unti-unting naglakad papalayo. Habang naglalakad si Norbin na parabang walang kaluluwa sa katawan, nasa lubong niya naman ang barkadang si Payi. Uy tol, good morning, aga ma. Uy, di ko pinansin suplado. Tol, uy. Payi, pare. Uy, ako ito pare. Natutulog ka pa ata habang naglalakad. Pare, ikaw nga. Pare, tulungan mo akong bawiin ang asawa ko pare. Bawiin? Bakit? Saan natin babawiin yung asawa mo? Anong nangyari pare? Pare, iniwan ako ni Marta. Nandyan siya sa bahay nila Rapi pare. Nako pare. Siguro napapansin ni Marta, pinababayaan mo siya kaya sumama sa ibang lalaki. Hindi pare. Malamang may ginagawa yung Rapi na yun sa asawa ko katulad ko. Ang alam ko nandun ako sa may pintuan ng bahay nila eh. Nagulat ako, nandito naman ako sa daan at di kita nakilala pare. Ganon? Ano ka, tulog? Hindi ko alam. Pare, samahan mo ko pare. Pare, humingi tayo ng tulong dyan sa Tate Deleo mo. Baka meron siyang nalalaman na remedyo, di ba? Sige pare. Ano ka mo? Si Marta. Sumama doon kay Rapi. Oo, itay. Tay. Parang may ginagawa silang kakaiba kay Marta. Maging ako eh. Sa huling maalala ko, sinabi ng matandang katulong na layas. Tapos, nagkaroon ako ng ulirat nung nasa lubong ko sa daan si Payi. Mang Deleo. Siguro naman ho, kain yung remedyohan yan. Sa palagay ko, may ginagawa yung mga yan eh, kaya parang nawawala sa wisyo yung mga tao. Wala akong nabalitaan na meron ding kaalaman ng mga taong yan. Pero, kayo nang nagsabi at anak ko ang nakaranas. Siya sige,
Sasamahan kita ron anak. Aalamin natin kung ano meron doon, ha? Sige ho, itay. Pagpunta naman nila sa bahay, si Rapi ang humarap sa kanila. Tahas ang sinabi nito na wala raw doon si Marta. Umalis kayo rito dahil wala rito si Marta. Trespassing kayo rito. Pwede ko kayong ipakulong dyan sa ginagawa niyong yan. Rapi, ginagalang kita. Respetado kang tao ng baryo. Kilala ka namin tumutulong ka sa mga mahihirap kasi mayaman ka. Kaya lang Rapi, ang akin lang. Kung nariyan naman ang aking manugang, pakibalik mo na. Wala siya rito. Ano ba? Hindi ba kayo alis? Talagang... Sir, tumawag na ako ng pulis sa telepono. Ipahuli natin mga ito. O narinig nyo ha? Malapit lang ang bayan dito. Kapag dating ng pulis, kakasuhan ko kayo ng trespassing. May pambayad ba kayo sa abogado ha? May pampiyansa ba kayo? Wala naman kayong pere. Nang dahil doon, lumayas na kayo, baka makulong pa kayo. Oh, ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Ha? Layas na. Layas! Nasa lubong nga nila ang pulis. Pero hindi naman na sila dinampot kasi nga umalis na sila sa bahay nila Rapi. Yabang nung Rapi na yun ah. Pre, kilala mo ako pre. Pag minaliit tayo, niyurak-yurakan. Gumaganti tayo pre. Ibalik natin yung galing teenager natin pre. Pre, asawa at anak ko nakatapat doon. Hindi na pwede yung dati. Anong gusto mo? Pabayaan na lang natin yung mag-ina mo doon? Huwag ganoon pre. Paglaban mo karapatan mo. Kung kinakailangan maging basag ulo tayo ngayon uli, gawin natin. Mabawi lang ang mag-ina mo pre. Maniwala ka sa akin, nararamdaman ko nandun talaga yung si Marta. Malamang nakakulong sa kwarto. O kaya naman itinatago talaga nung Rapi na yun. Pre, kailangan ba talaga? Oo pre. Noong araw nga nakikipagbasagan tayo ng mukha sa mga taga-kabilang baryo eh. Wala naman dahilan yun. Angasan niyang. Ngayon, anak mo at asawa mo na nakataya dyan pre. Napaisip si Norbin sa sinasabi ng kababata. Sa ganung paraan niya na lang babawiin ng kanyang mag-ina. Bago sila gumawa ng hakbang, humingi ito ng payo sa tatay. Ganon din ang payo nito. Kung kinakailangan gumamit ng dahas para lang mabawi ang kanyang mag-ina. Gawin nyo na anak. Gawin nyo na. Garapalan na ito. Salamat ho itay. Kung ano man ang mangyari. Meron ba kayong pagtataguan sa amin? Meron naman. Malayo yon. Nasisiguro kung hindi kayo masusundan doon. Tsaka karapatan mo yan. Apo ko yun eh. Manugang ko yun. Kaya lang anak, hindi ko kayo masasamahan. Umayon naman ang dalawa, kaya't ang ginawa nila kinagabihan, unti-unti silang nanggagapang, papasok sa bahay nila Rapi. Pre, bukas yung pinto sa likod pre. O pre, yung usapan natin ha, ikaw nang bahala kay Rapi. Kukunin ko yung asawa ko. Sigurado ako, may ginagawa doon yung Rapi na yan. Kaya ayaw umalis ng asawa ko. Hindi lang puro pasarap sa buhay sa pagkain. Sige pre, ako bahala dyan sa Rapi na yan tsaka doon sa matanda. Nang makapasok sila ng tuluyan, laking pagtataka nila kasi walang katao-tao sa bahay. Pre, sa palagay ko pre, walang tao. Nasaan kaya si Marta? Pre, pero iba pakiramdam ko pre. Bitag to pre. Maya-maya pa sumarado yung pinto ang dinaanan nila. Tapos ang matandang babae nagsalita nang hindi nila alam kung saan nanggagaling yung boses. Welcome sa aming bahay. Akala nyo ba may isahan nyo kami? Pre, saan nanggagaling yun? Ewan ko pre. Nandito lang ako sa tabi-tabi. Nakikita ko kayo. Bakit? Akala nyo ba'y magagawa nyo ang gusto nyo rito?
Diyan kayo nagkamali. Para kayong pumasok sa bahay ng leon. Yung matandang nagsasalita lumabas mula sa kabilang kwarto. Nahintakutan yung dalawa nang makita nilang ang matandang yon hindi nakatapak sa tiles ng bahay. Nakalutang ito ng mahigit 1 dangkal. Kakaiba rin ang kasuotan. Gulo-gulo ang mahabang buhok, mapula ang mga mata, mahaba ang pangil at mga kuko sa kamay at sa paa. Pre! Pre! Nakalutang siya, pre! Pre, dito ka lang. Manang, patawarin mo ho kami kung pumasok kami rito pero babawiin ko na po yung mag-ina ko. Bakit? Ganon-ganon na lang ba yun? Matapos naming alagaan ang mag-ina mo? Ngayon, sabihin mo sa akin, anong kailangan mo rito? Yun nga hong mag-ina ko. Kailangan ko silang maiuwi sa amin. Paano kung sabihin ko sa iyong hindi ka na mahal ni Marta? At pag-aari na siya ngayon ni Rapi, pati na rin ang anak mo. Huh? Teka Manang, akala ko dati isa ka lang simpleng dayuhang katulong dito. Multo ka pala. Lumulutang ka pa. Pre, ubos na takot ko pre. Itataya ko buhay ko pre. Tabi dyan. Anong gagawin mo? Tatagain mo ko? Para sa iyong kaalaman, hindi aabot sa akin yung pangtaga mo. O di subukan natin. Hinataw-hataw siya ni Payi. Nagtataka siya kasi hindi tumatama yung itak niya kahit na malapit ang matandang nakalutang. Para bang hangin na tinatagusan ng katawan ng matandang yun. Hanggang sa napagod na lang si Payi at sumuko. Pre, totoo nga, multo ito pre. Hindi ako multo. Isa kong aswang. Aswang? Kung ganun, si Itay De Leo pala ang katapat mo. Walang magagawa ang tatay mong manghihilot. Yun lang ang kayang gawin ng tatay mo. Kahit na sino ka pa, may kapangyarihan man kayo kumpara sa amin. Nasisiguro kong mas makapangyarihan ang Panginoon. Sige Norbin, tawagin mo ang Diyos mo ngayon. Tignan natin kung maisasalba kayo. Binibigyan kita ng panahon. Taimtim na nanalangin si Norbin kasi yun lang naman ang pwede niyang ipanglaban sa nakakatakot na matanda sa harap nila. Pagkatapos noon tinawanan siya ng matanda. Ano na Norbin? Nasaan nang magliligtas sa'yo? Manang, pakiusap po. Hipuin po sana ng Diyos ang puso mo. Ibalik mo po sa akin ang anak at asawa ko. Parang awan niyo na ho. Maawa ho kayo. Hindi. Para sabihin ko sa'yo Norbin, ako isang simple lang. Meron pang mas nakakataas sa akin. Si Sir Rapi. Si Rapi? Oo. Sunod-sunudan lang din ako sa kanya. Kaya sa kanya ka makiusap. Huwag sa akin. Nasaan siya? Nasaan siya? Nandito ako Norbin. Pagtingin nila sa isa pang pintuan ng kwarto, nandun nga si Rapi. Tapos nakita niya ang asawa niya nakahiga sa kama at walang malay. Pre, si Marta yun di ba? Marta? Si Marta nga yun. Rapi, parang awa mo na. Ibalik mo sa akin ang mag-ina ko. Marta, bumangon ka dyan. Ikaw nang magsabi sa magaling mong asawa kung anong desisyon mo. Bumangon si Marta mula sa pagkakahiga. Lumakad dito at lumapit kay Norbin. Ang sabi hindi na raw siya nito babalikan.
Ayaw na raw sa kanya dahil pinapakain daw siya ng daga at kuhol. Marta, parang awa mo na. Nangangako naman ako na aalisin kita ron eh. Di na kita pakakainin ng dagang bukid, ng kuhol, ng mga isda. Hindi na sumagot si Marta bagkos tumalikod ito at bumalik sa pagkakahiga hanggang sa bumulong sa kanya ang barkadang si Payi. Pre, may mali pre. Parang sunod-sunuran si Marta sa kanya. Tsaka di mo ba napansin yung itsura? Parang wala siya sa sarili pre. Oo pre. Rapi, lumabang ka ng patas. Ibalik mo sa akin ang mag-ina ko. Paano kung ayokong ibalik? Nagdesisyon na siya. Nakita mo naman. Bakit pipilitin mo ang taong ayaw sa'yo? Pakainin mo ba naman ang dagang bukid? Ngayon, ang tanging magagawa nyo lang, isalba ang buhay nyo. Binibigyan ko kayo ng oras. Bukas ang pintuan ko sa harapan. Umalis na kayo rito. Dahil kapag naubos ang oras nyo, ipatatapos ko kayo sa aking kasambahay. Isa, dalawa, tatlo, apat. Mabilis na tumakbo si Norbin at si Paye papalabas hanggang sa tuluyan na silang makaalis sa bahay na yun. Norbin, Paye, bakit? Ano nangyari sa inyo? Bakit kayo tumatakbo? Nasaan na si Marta, ang manugang ko at ang apo ko? Tay, hindi sila mga tao tay. Ano? Imposible naman yon. Wala ako nabalitaan. Nakakaiba ang mga nakatira doon, lalo na si Rapi. Tay, maniwala ho kayo sa akin. Yung matandang kasambahay niya lumulutang tay. Multo po yon. Manong Dileo, nakakatakot sila. Multo? Hindi siya multo. Ngayon kung nagagawa niyang lumutang bahagya, siguro aswang siya. Oo tama, tay. Sabi sa akin, aswang daw siya. Katunayan yung itak nga hindi tumatama eh. Parang hangin na dinadaplisan lang. Tay, tulungan mo kami. Ikaw lang makakatulong sa amin. Oo nga po. Maniwala ho kayo. Hindi basta tao yung mga naroroon. Kung ganon, ako na ang gagawa ng paraan. Tutulong din kami. Sige, sumama kayo. Magtulong-tulong tayo sa pagkakataong ito. Ang plano nila sa mga susunod na gabi sila babalik doon. Dapat nilang pag-isipan ng mabuti ang isa sa gawa nilang pagbawi kay Marta. Hindi na ako makapag-antay. Ako rin pre. Yabang nung Rapi na yun eh. Alam mo pre, di talaga ako makapigil nung nakita ko siya. Nakahubad pa. Porke siya may abs. Pre, paabayan mo talaga sa akin yun. Talagang uundayan ko yun pre. Oh pre, ikaw nang bahala sa kanya. Ganito mga bata. Kukunin nyo si Marta. Akong bahala ron sa Rapi na yon. At sa matandang lumulutang. Itay, mag-iingat ka. Katulad ng sinabi ng matanda na yun, mas mataas daw si Rapi. Bakit di tayo humingi ng tulong sa mga tao rito? At sinong maniniwala sa atin? Yang si Rapi. Kilala yan dito bilang matinong tao matulungin. Makukumbinsi mo ba mga tao na sumama sa atin para lusubin ang bahay na yun? Siya nga naman pre. Hindi ng pagkakaalam ko. Nung nakaraang taon nga lang nung bumagyo ng malakas. Alam mo ba, nauna pa si Rapi nagbigay ng makakain kaysa kay Mayor. Ganun ba? Oo pre, kaya wala tayong mahihikayat na tumulong sa atin. Wala namang ibang tutulong sa atin kundi tayo lang din. Sige pre. Bit-bit ng matandang Dileo ang isang bag. Ayon sa kanya, ang mga nakalagay daw doon ay purong mga gamit panglaban sa aswang. Katulad ng dati, nanggapang na naman sila at syempre bukas na naman ang pintuan sa likod na parabang sinasadya silang papasukin. Kinakabahan ako pre. Open na naman yung likod.
Hindi maganda to, pre. Bakit? Nung nakaraan ba? Open din ho yan nung nakaraan. Ganon. Nararamdaman ko. May aswang sa loob. Pero iisa lang. Tara, wag na tayo magpatumpik-tumpik para ito. Pagpasok nila sa loob, nakabukas ang lahat ng pintuan sa kwarto. Isa-isa nilang pinasok yun at wala silang nakitang tao. Maya-maya pa, nakita na nila ang matanda. At katulad ng dati, nakalutang ito ng bahagya. Totoo nga! Totoo nga! Delio! Nagkita tayong muli. Ikaw? Teka, Itay. Sino ba yan? Yung si Clarita. Si Clarita yan! Mataas na uri ng aswang. Hoy Manang, kung nung nakaraan di umubra sa itong itak ko, pues, etong sayo! Hinagisan niya ng asin ang matandang bahagyang nakalutang. Nang tamaan ito, bigla itong bumagsak sa tiles ng bahay. Sinamantala naman yon ng matandang Delio. Naglabas ito ng tinatawag na sagradong tubig at agad niyang binuhusan ang matanda. Kaya't nagsisigaw yon habang napapaso ang katawan tapos umuusok. Maliban pa doon, meron ding nilabas ang matanda na isang maliit na kutsilyo. Kutsilyong kulay itim na parabang gawa sa bato. Akmang isasalaksak niya yon sa matanda nang bigla itong magmakaawa. Wag, Delio! Alam ko namang ang plano niyong bawiin si Marta at yung anak niya. Nasaan ang apo ko? Nasaan ang manugang ko? Nanganak na siya kanina lang. Wala na kayong magagawa. Tinangay na sila ni Rapi. Dadalhin na sa ibang lugar at doon na mamumuhay. Ngayon, nasabi ko na ang gusto ko. Umalis na kayo rito. Anong sabi mo? Ganun-ganun na lang ba yun? Tol, alis ka dyan, Tol. May hawak-hawak noon si Payi na isang wire. Tapos ang dulo nun, nakasaksak sa saksakan ng kuryente. Wala siyang awang. Kinuryente ang matandang aswang. Nagkikisay ang matandang yon hanggang sa tuluyang namatay. Pre, tama ba yung ginawa ko, pre? Nakakaawa siya, pre. Pero kung kinakailangan gawin yun, bakit hindi? Tignan nyo yung dila niya. Nakalabas, may bato. Huwag niyong kukunin yan. Hayaan ninyong maging abo. Tara na, umalis na tayo. Baka mamaya abutan pa tayo ng mga otoridad dito. Paglabas nila, laking gulat nila dahil may nag-aabang sa kanila na mga bantay bayan. Agad hinuli ang magkaibigang Norbin at Payi habang ang matandang Delio nakatakas. Pre, ano mangyayari sa atin ngayon, pre? Kukulong nila tayo, pre. Dahil dun sa pagpatay sa matandang yun. Kapitan! Aswang yun! Nararapat lang siyang ganunin. Dapat silang hulihin nyo. Kasi yung asawa at anak nito, itinakas. Kapaniwala ka, aswang ang mga yun. Hindi kami dapat nahulihin nyo. Tumahimik ka! Ngayon makukulong kayo sa salang pagpatay. Si Payi at Norbin ay dinala sa presinto. Sa investigasyon, napatunayang sila nga ang nakapatay sa matanda sa pamamagitan ng pangkukuryente. Dinagdagan pa yung kaso nila kasi may nawawala raw na pera. Bagamat alam naman nila sa kanilang sarili na hindi nila ninakaw yung perang nawawala. Ang matandang Delio naman, hindi rin matagpuan sa kanyang bahay kahit na ito'y hinahanap ng mga pulis. Nandun siya sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanya. Hindi niyo ako mahuhuli. At bago niyo ako mahuli, sisiguraduhin kong nabawi ko ng apo ko. Sa tulong ng mga tinatawag niyang kaibigan sa paligid, natuntun niya kung saan nagtatago sila Rapi. Nandun sila sa loob ng isang gubat
kung saan merong maayos-ayos na bahay. Ah, heto pala. Hindi naman pala kayo masyadong lumayo. Mahina ka rin, Rapi. Nagtago ka lang. Diyan pa sa gilid-gilid. Papasok na sana ang matandang Dilio nang makita niyang may mga nagbabantay na mga kalalakihan. Hanggang sa namataan siya ng isa sa mga ito. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sino ka? Nalintikan na! Akmang tatakbo ang matandang Dilio nang makorner pa siya ng isa pang lalaki at agad siyang sinakal. Bituyan mo ako! Saan ka pupunta? Anong kailangan mo rito? Naligaw lang ako. Wala akong kailangan dito sa inyo. Pakawalan mo ako. Huwag mo siyang pakawalan. Dalhin natin siya kay Rapi. Ipinasok siya sa loob ng bahay. Una niyang hinanap si Marta. Pero wala. Hanggang sa ito'y ipinasok sa isang bodega na punong-puno ng kung ano-ano. Ano ba ito? Bakit? Ano ito? Nahawakan niya yung isang malambot na bagay hanggang sa kanyang napagtanto. Patay na tao pala ang naroroon. Tao ito ah. Tao ito, sigurado ako. Bumukas ang pintuan ng bodega at doon nagkaroon ng mahinang ilaw. Napansin niya, patay na hayop lang pala ang nakatambak doon at hindi mga tao. At pumasok mula roon ang nakakatakot na lalaki. Halika na. Kakausapin ka raw ni Rapi. Hoy, aswang! Kung iniisip niyong papatayin niyo ako, gawin niyo na. Okay lang. Basta ang aking apo at ang manugang ko'y pakawalan niyo. Huli ka na. Wala ka nang aabutan. Ano? Binitbit siya at dinala sa pinakaitaas ng bahay. Doon ay nakita niya si Rapi. Nakahubad, pawis na pawis. Kita pa rin ang six-pack nitong abs. Rapi! Ano ba ito? Bakit? Matapos kang pumasok sa bahay ko? Pababayaan na lang ba kita ng ganon? Tandang Dilio, kung plano mong bawiin si Marta, wala na siya. Ano? Anong ginawa mo sa manugang ko? Simple lang. Inari ko lang siya ng ilang gabi. Sa loob ng ilang gabing pang-aangkin ko sa kanya, naging masaya naman ako kahit na papaano. Mahina siya eh. Akala niya mamahalin ko siya. Hindi niya alam. Plano ko lang kunin ang anak niya at siya na may pakikinabangan namin. Totoo yun! Napakasarap ng kanyang laman. Mga hindi kayo tao! Hindi na kayo natakot sa ginawa ninyo? At bakit kami matatakot? Kung yun ang magbibigay ng laman sa aming mga sikmura. Alam mo ba, matanda? Kayong mga totoong tao, pagkain lang ang tingin namin sa inyo. Hinahayaan namin kayong lumaki, magparami, at pipili na lang kami ng swak sa panglasa namin. At yun nga si Marta. Yung apo ko, nasaan ang apo ko? Huwag kang masyadong mainip, Dilio. Huwag kang mag-alala. Magkasama kayong gagawin naming hapunan bukas ng gabi. Pagsapit ng kabilugan ng buwan. Nakita naman ng matandang Dilio ang apo niya. Nasa maayos naman ito ang kalagayan. Nakalagay pa nga ito sa lampin na kulay puti at sakuna, habang ang matanda ay binubugbog ng mga aswang. Pahirapan nyo na yan. Siguruhin nyong hindi yan makapanglalaban pagdating ng pagsikat ng buwan bukas ng gabi. Patayin nyo na ako.
Sa oras ako'y makawala rito, sisiguruhin kong mamamatay kayo. At ano namang ipanglalaban mo sa amin? Lahat ng mga gamit mo, nakuha na namin. Lahat walang kwenta. Yun ang akala mo. Ano? At anong nakakatawa? Ha, tanda? Sa pagkakataon na yon, muli na naman nilang binugbog ang matandang Dilio. Paulit-ulit siyang sinasaktan. Yung isa hindi na nakatiis. Yung bandang sugat ng matandang Dilio ay agad na kinagat tapos hinigop ang dugo. Natigil lang ito nang awatin siya ni Rapi. Hindi ko na kasi mapigilan. Huwag ngayon. Merong oras para dyan. Kaunting tiis na lang. Napansin ko, mapait ang matandang to. Anong lasa? Lasang ampalaya. Hindi bale, pagtsatsagaan na kita. Iaalay muna namin kayo. Sinabi ko naman sa inyo, patayin niyo na ako. Dahil sa mga oras na ito, paparating na ang tutulong sa amin. Huwag ka nang umasa pa. Dilio na may tutulong sa inyo. Ang anak mo'y nakakulong. Sino pa? Sino pang tutulong? Wala na. Nang malaman kong kayo'y mga aswang, agad akong nagpadala ng mensahe sa aking kaibigan. Sigurado ako, alam na niya ang nangyayari. Baka nga, nandito na siya ngayon. Ano? Anong sinasabi nitong matandang to? Tutuluyan ko na ito! Lumabas ang mahabang kuko ng aswang na may tangan-tangan sa matandang Dilio. Akmang tutuhugin nito ang matanda nang biglang lumugapit yun papunta sa tabi ni Rapi. Anong nangyayari? Sino yan? Sinong tampalasan ang pumasok dito? Magpakita ka. Mabilis man ang pagkilos mo, mahuhuli rin kita. Yung isa na nandun sa banda ng pintuan, bigla ring nawala at nakita nilang humandusay malapit din sa kanila. Inaagusan ito ng sarili niyang dugo. Anong nangyayari? Bakit ganun? Maya-maya pa, may taong pumasok na nagmula sa pintuan. Sino ka? Ayan na siya. Humanda kayo ngayon. Tumayo ka dyan. Tayo. Sa palagay nila ay hindi na kayang tumayo pa ng matandang Dilio dahil nga bugbog sarado na ang katawan nito. Pero nang sabihin ng taong tumayo siya, agad din siyang nakatayo. Maya-maya pa, pumitik ang kamay ng taong dumating. Hindi napansin yon ng mga aswang. Meron palang ipinitik yung tao papunta sa bunganga ng matandang Dilio. Agad niya itong nilulon hanggang sa yung mga sugat ng matanda biglang naghilom. Kaya yung malapit sa kanyang aswang na nakabulagta, tinuluyan niya. Maging si Rapi, ilang beses niyang inundayan ng kutsilyong gawa sa bato. Tinamaan ito ng 4 na beses sa dibdib at 2 sa tiyan. Ano, Rapi? Ano? Ang apo ko! Nasaan mo na dinala ang apo ko? Kanina, nandyan lang siya! Kukunin ko. Tapusin mo na yan. Sino itong dumating na ito? Pakialamero! Oo, karapatan kong makialam dahil isa rin akong albularyo. Pasensya ka na, tandang Dilio. Ngayon lang ako dumating. Okay lang yan. Ilang beses inundayan ng matanda si Rapi. Habang ginagawa niya yon, nagpapalit pa ito ng anyo. Pero huli na ang lahat kasi tinamaan na ang puso niya na tumagos hanggang sa likod. Hanggang sa ito'y tuluyan ng bumulagta sa sahig. Nasaan ang apo ko? Wala na yung apo mo. Wala na! Namatay din si Rapi ng oras na yun. Maya-maya pa ang matandang Dilio nilibot ang buong bahay. Wala na nga roon ang matanda.
Maging yung taon dumating, hindi na nakita. Wala siya rito! Saan kaya dinala? Diyos ko po, nasa na nga po ko? Pero may nakita akong babae doon. Ano? Baka si Marta. Baka si Marta yon. Pinuntahan ng matandang Dileo si Marta. Nakita nilang may malalaki itong sugat sa hita at kung saan bandang malaman. Huwag kang kikilos. Pagagalingin kita ha. Tulala si Marta na parabang wala sa sarili hanggang sa may ipinahid lang sa kanyang katawan. Maniwala kayo o hindi, naghilom ang sugat ni Marta. Marta, manugang ko. Ayos ka na ba? Hindi pa rin ito nagsasalita kaya't sinampal siya ng matandang Dileo. Itay! Marta, ako ito! Ako ito! Itay, ang anak ko! Sino nagpaanak sa'yo? Sino? Ayon kay Marta, yung matandang kasambahay daw. Sinabi naman ng matandang Dileo na patay na ito kasi nga kinuryente siya ni Payi. Hinahanap nila ngayon yung anak hanggang sa lumabas yung taong dumating. Kanole! Saan ka pupunta? Doon. Palagay ko, may nagtakas sa apo mo. Halika, dali mo. Hindi nga sila nagkamali. Hinahabol nila yung lumilipad na aswang. Bit-bit pala nito ang batang sanggol. Habang sila'y tumatakbo, ang matandang Dileo may inuusal. Ito ho yung isa sa pamamaraan ng mga albularyo kung paano pababagsakin ang mga aswang na lumilipad gamit ang kanilang mga pakpak. Nang una hindi ito basta napabagsak ng matandang Dileo, kaya't sinabayan din yun ni Kanole hanggang sa ito'y nasa labit sa puno. Kaya yung bata dire-diretsong nahulog. Mabuti na lang mabilis tumakbo si Kanole kaya't nasalo yung bata. Ano aswang? Bumalik ka rito! Tuluyan na rin nakalayo ang aswang na yun kasi mabilis din itong kumilos para lumipad. Sinabi sa kanya ni Kanole na pabayaan na. Hayaan mo na yun. Mamamatay din yan. Sa lugar na pupuntahan niya, marami tayong mga kapanalig dyan. Patawarin mo ako dahil ngayon lang ako dumating. Oo, ayos lang. Buti nga dumating ka kahit napapaano. Umuwi sila sa kanilang bahay. Doon nakaabang ang mga otoridad at inaresto ang matandang Dileo. Sabi naman ni Marta, kaya lang nila nagawa yon kasi nga hinostage sila ng ilang araw. Sa madaling sabi, binabawi lang ni matandang Dileo, ni Norbin at ni Payi, ang magnanay. Siyempre dahil sa nakapatay sila ng tao. Sa korte na lang sila magpaliwanag. Yon ang madalas na sinasabi ng ating mga otoridad. Sa kabutihang palad, napawalang sala si matandang Dileo, pati na rin si Norbin, kaya't si Payi lang ang nagdusa sa loob ng 30 taon. Magpagayon pa man, hindi pumalya ang magtatay sa pagdalaw hanggang sa nakamatayan na ng matandang Dileo. Makalipas nga po ang 30 taon. Nakalabas na po si Payi at sabi naman niya hindi naman po niya pinagsisisihan ang pagtulong sa kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang inyong Midnight CJH. Nagbahagi po ng isang magandang kwento. Pasensya na po kayo kung medyo pangit po ang pagkakabasa natin. Pagod po kasi ako. Okay. Salamat and contact na po kayo sa Viber 0948-5230-887. Viber and WhatsApp po yan. Kung gusto niyo po makipag-ugnayan sa amin, yun lang po. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.